情也真，我的爱也真，月亮代表我的心。你问我爱你有多深，我爱你有几分？我的情不移，我的爱不变，月亮代表我的心。轻轻的一个吻，已经打动我的心。深深的一段情，叫我思念到如今。你问我爱你有多深，我爱你有几分。Okay. Magandang hapon ho. Muli ang ating programa Chinoy Public Service at tuwing Miyerkules alas 2 hanggang alas 6 ang kasama natin ay si Pe Nicodemos. Pe, bati mo na. Isang magandang hapon. At syempre, Miyerkules Santo po ngayon. Sa lahat ng mga magsisiuwi, dapat ingat tayo. Ano po? Saka may bagyo eh. Ingat lang tayo. Dumating na kaya ang bagyo. Mamaya malaman sana natin ha. Na. 200 kilometer ang hangin. Oo, medyo malakas na. Oo. At syempre, malaman natin yan mamaya mga kaibigan. Dito lamang sa ating Chinoy Public Service. Okay. Magdasal tayo muna. Oo. Okay, bago lahat, magdasal muna tayo lahat. I believe for every drop of rain that falls, a flower grows. I believe that somewhere in the darkness night a candle glows. I believe for everyone who goes astray, someone will come to show the way. I believe, I believe, I believe above the storm, the smallest prayer will still be heard. I believe that someone in the great somewhere hears every word. Every time I hear a newborn baby cry, or touch olive, or see the sky, then I know why. I believe. Every time I hear a newborn baby cry, or touch olive, or see the sky, then I know what I believe. Okay, mga kaibigan, nasa kabilang linya na natin, ha? Ang pakatagal-tagal na hinintay. Hintay-hintay natin to talaga forever. Okay. Ano? Okay, paano natin ang ating panauhin ay taga Public Information Office, si Generoso Selvo. Magandang hapon ho, Sel. Kasama ho natin si Pe Nicodemos sa programa Chinoy Public Service. Hello, sir. Magandang hapon po. Yes, magandang hapon po. Magandang hapon po. Sir, kamusta ka na, sir? Alam ko, busy kayo dyan ngayon. Sir. Thank you very much, ha.
Okay. Hello, pakicheck po yung radyo nyo. Wala ko ano po, yung Sir, narinig nyo kami ngayon? may static po. Sandali lang po. Static daw. Sir, narinig nyo kami ngayon? Sir. Sige, call daw siya uli. Ayan mga kaibigan, nasa kabilang linya natin, medyo mahirap ang ano natin ngayon, ang ating communications. Oo. At medyo static nga naman siguro. Tayo rin dito sa ating studio, di natin marinig Anong gusto natin malaman kay PNP to? Oo. Ano ang gusto natin sa PI sa Nakahanda ang kanyang mga Hello? Hello, sir. Magandang hapon po. Yes, Sir, alam natin ngayong mga panahon na ito ay medyo alam natin busy-busy ang mga kapulisan, ang lahat ay busy sa mga lalo sa katulad ninyo. Sir, ano po pang paghahanda natin sa nalalapit itong Holy Week na ito talaga, sir? Ang ating PNP. Yes, tama ka doon. Busy ang ating PNP ngayon at as early as last week, nagbabalik ng alerto sa lahat ng PNP units natin bilang paghahanda po dito sa pagpasok ng Holy Week. Mangyayari po dito, i-maximize po namin ang deployment ng sa ganun magkaroon tayo ng police presence sa lahat ng mga lugar na maapektuhan. Ito yung mga simbahan po, mga pilgrimage areas, at yun, pati na rin po yung mga tourist areas na alam natin dinadagsa ng mga kababayan natin pag ganitong panahon. Sir, Magkakaroon din po kami ng deployment o assistance group para sa mga kalsada. Para naman makaka-respond din kami pag magkaroon ng problema yung ating mga motorista. And also, babantayan din natin, mag-enhance din tayo ng patrolya sa mga residential areas na alam natin maraming mga kababayan natin ang aalis. Ay, oo. Iiwanan ang kanilang mga bahay. So, yan po ang napakaraming yan po mga activities na ginagawa ngayon ng Philippine National Police at nationwide po, talagang inactivate po natin lahat sila. Yan. So sir, pero ang traffic dyan sa mga, lalo na doon sa mga buses, doon sa mga station bus, anong tingin niyo po? Kamusta naman po sila? Yung mga traffic banda dyan sa lugar na yan? Pakiulit. Sir, di ba sabi natin kanina, sobrang dagsado ng mga umaalis. Ano po? So sir, dito ba meron din kayong mga nakaronda, mga kapulisan dyan sa mga lugar, halimbawa yung mga bus station? Alin? Naku, di ko po, sabi po yung dating ninyo. Delay? Okay. So sir, ang sinasabi natin kanina, kukumustahin lang sana natin yung mga sitwasyon naman dyan sa mga terminal, mga bus terminal. Yes, mga terminal. Opo, kung mapapansin po ninyo, nung isang araw pa po hanggang sa ngayon, patuloy ang pag-ikot ng mga commanders po natin, mga pulis po natin, upang mabantayan din yung terminals ng mga bus. So, medyo naputol na naman tayo. Yan. So, ibig sabihin ay alerto talaga ngayon. May mga alerto ngayon ang kapulisan natin in terms of yung pagsasecure sa ating mga kababayan. Chinoy. Halimbawa, sabi nga nila, yun daw mga simbahan, meron din sila mga nakadeploy na tao dyan, dun sa mga pupuntahan, mga parang mga patalan, mga barko, yung mga nagpipilgrims, yung deployment sa mga karsada, at dito sa uli natin, dahil naputol kanina, yung terminal, mga bus station, yung mga pantalan nga sinasabi mo, ay sir, ayun po, gano'n po tayo, ay wala, medyo sira, baka wala nang alin. Sige. Ayan, medyo sabi nga niya, talaga namang binabantayan nila ng todo-todo ang mga lugar na ito, di ba? At siguro, dapat ay gusto ko malaman kung anong ginagawa nila doon naman sa mga driver. Yung di ba?
Para may mga test yan na ginagawa di ba? Tama yun, tama yun. So, tatanong natin kung gaano ba katotoo na bago umalis yung isang bus ay chinecheck nila. Tama, kung at tinetest talaga nila parang kung talagang hindi nakainom ito o nakapag-drugs ba ito kagabi. Mga ganong klase, di ba? Kagabi, meron na aksidente yata eh. Oo. So, yun, ay gusto nating malaman sa kanila lahat yan. At sa pagbabalik po ng ating programa at kinokontak pa rin natin itong ating PIO na si Mr. Generoso Selvo. Yan. Si Mr. Public Information Officer ng PNP. At yan, titingnan natin medyo yan, sinasabi, ayan sir. Sir. Malinaw na po tayo ngayon, sir. Hello. Ayan sir, malinaw na po ba tayo? Lakasan mo kasi. Medyo mas malinaw kaysa kanina. Ayan. So sir, kanina pinag-usapan natin yung tungkol naman sa mga bus station, sa mga terminal, sa mga pantalan. Sabi nyo ay talaga rin may mga nakadeploy kayo na mga tauhan din dyan. Yes, opo. Kung ating babalikan, ng mga isang araw pa, makikita natin na sila nga ay iniikutan. General Baldoria dito sa Metro Manila. At pagkakaalam ko, even the President ay talagang may plano o nag-ikot na rin sa mga terminals ng mga bus terminals, sa mga pier, even sa ating mga airports para tiyakin na nasa magandang kalagayan yung ating mga kababayan. Alam natin, ito yung mga lugar na dadagsain din. So, nagde-deploy kami ng mga pulis dito. Nang sa gano'n, nakakatulong kami sa pagsasaayos ng crowd and at the same time, ma-prevent natin yung mga criminal elements na pwedeng magsamantala rito. Okay. Kasi parang, sino gumagawa po ng testing para kung ito bang driver na to bago umalis ay talagang sigurado tayo na hindi nakainom o nakadroga? Sino po nagtitest ng ganun? Alam ko meron kayong ganun MMDA ba? Well, meron namang may mga batas tayo tungkol sa drunk and drug driving law. Meron tayo mga MMDA na pwedeng tumingin yan. Pero kung ang tinutukoy mo yung mga driver mismo ng mga bus natin, talagang alam nila yan. At responsibilidad yan ng ating mga transportation o ng ating mga bus companies. So, palagay ko naman na meron silang paraan ng pag-check ng kanilang mga drivers na sila ba'y talagang capable na ihatid yung ating mga kababayan sa kanilang destination safely. Okay, sir. So, dahil sa mahaba talaga itong holidays na ito, talagang mahaba rin yung bakasyon, wala po ba tayong banta ng terorismo o kung ano na medyo na sa inyo, nababalita o nalalaman nyo? Wala naman po. Sa ngayon? Wala naman po. Bagamat yan ay kasama rin sa tinututukan ng PNP. Yung aming anti-criminality campaign ay tuloy-tuloy pa rin. Kasama na rin dyan yung mga internal security operations namin. Lalong-lalo na laban sa mga banta ng terorismo. So kasama po yan sa kinukonsidera ng Philippine National Police. Pero so far, wala naman tayong balita ngayon na may gano'n. Ano po? Wala naman po tayong banta na monitor at this point. Ayun. So sir, dun sa mga papalis, kasi may binanggit kayo pati sa mga villages o dun sa mga lugar na kung saan sisiguro natin na mga tao dito ay umalis. So parang nagbabantay din kayo. May sinabi kayo kanina na mga lugar na pinapatrolyahan din ang ating mga kapulisan. Dahil sa long vacation, wala yung mga tao, so yung mga kapulisan ay umiikot dyan. Yes, opo. Yung ating unang-una, nabanggit ko even yung mga residential areas. Alam natin, wala yung mga kababayan natin. Marami dyan ang magbabakasyon. Talagang for many days ay mawawala. Merong magpupunta sa mga iba't ibang probinsya, iba dyan mag-abroad. So, yun, kailangan talaga ng patrolya yung ating mga residential areas. So nakikipagtulungan din kami sa mga barangay officials para magamit din yung mga force multipliers natin tulad ng mga barangay tanod, mga volunteers
At ganoon na rin yung mga private security guards na nagbabantay din ng mga gated subdivisions. So lahat yan, dapat immobilize natin nang sa ganun talagang ganap na maprotektahan natin yung ating mga kababayan. So hanggang kailan po kayo na nasa alert level? Hanggang kailan po yan? Wala naman binanggit yung aming directive. Ito naman ay ililist namin pag naramdaman namin na talagang balik na sa dati yung sitwasyon. So for example, hanggang linggo naman meron tayong mga, ibig sabihin, may mga event tayo para dito sa Full Week. Pero of course, pagdating ng Lunes, Martes, or even Miyerkules, yung mga kababayan pa natin, yan lang yung panahon na may mga nagbabalikan pa Opo. Galing sa mga probinsya, galing sa mga pinuntahan nila. Hindi natin masabi at this point kung kailan ba magiging galap na normal, balik sa dati ang lahat. So, ika nga, yung mga pulisan talaga, walang bakasyon, ano po? Opo. Nagbabakasyon ng mga tao, kayo ay nasa mga lugar na kung saan dapat magbantay, ano po? Oo, yan. And, siyempre, congratulations for that. Yes, opo. Okay. So, Sir, magandang hapon ito si Kaloy Chua. May tatanong regarding this kami, may darating tayo ng bagyo. Ang ating mga kapulisan nakahanda rin for this kami, may malakas daw bagyo darating sa darating na Biyernes o Sabado, Sir? Yes, opo. Meron tayong tinatawag na bagyong Maysak o bagyong Cheding pagpasok ng Pilipinas. Kahapon po, nagpalabas si Secretary Marojas ng kautusan o pagpaalala sa mga local government units upang paghandaan po itong bagyong ito. So, in response to that, ang PNP po, si General Espina ay nag-issue na rin ng directive doon sa mga maapektuhang lugar, doon sa mga kapulisan natin dito, na maganda din, yung kanilang mga respective plans of actions with respect to disaster preparedness at saka response. Dapat nakahanda na rin to in partnership sa mga local government units and other concerned agencies. Pinagandaan na po natin yan. Lalong-lalo na yung mga kapulisan natin sa Visayas at saka dito po sa Luzon. So, kailangan pala talagang lahat ng buong lugar. Tayo. Oo. At medyo malakas nga po ito kung matutuloy talaga sa atin ang direksyon. Oo. Sir, may mga paalala ka ba o may gusto ka bang sabihin sa ating mga kababayan kung ano yung mga dapat nilang gawin o ano yung mga kooperasyon na pwede nilang itulong sa kapulisan? Kayo po ang bahala din magsabi. Yes, yun nga po. Marami na po kami mga paalala sa mga kababayan natin. Pero in general, yun lang po masasabi natin. Sana pagplanuhan nila ng mabuti yung kanilang mga lakad this Holy Week. Nang sa ganun, naiiwasan yung mga aberya. Unang-una yung seguridad ng kanilang bahay, kung kanilang iiwan. See to it na talagang fully secured yung kanilang iiwanan na tahanan. And that includes yung kanilang mga electrical appliances. Hindi lang tayo nag-iingat sa magnanakaw. Dapat mag-iingat din tayo sa sunog. So, dapat alalahanin po nila yan. Then, kung sila magagamit ng sasakyan, sana i-check din nila yung worthiness ng kanilang mga sasakyan na gagamitin upang makaiwas sa aberya, makaiwas sa disgrasya. Nang sa ganun, mapayapa o ligtas nating mararating yung mga gusto nating puntahan. At lastly, dapat maganda rin tayo at maging maingat sa ating mga mahalagang gamit. Alam natin, naglipa na din yung mga masasamang loob na talagang nag-take advantage din pag may ganitong situation. So, secret na hindi tayo malulusutan, hindi tayo masisingitan sa mga mahalaga nating gamit. Yung mga electrical gadgets like cellphone, itong ating mga tablets, mamahalin po yan Mga alas, pera, bags, wallets. Dapat po talagang pagplanuhan natin at laging isipin yung seguridad ng ating mga mahal sa buhay and at the same time yung ating mga gamit.
Okay. So, sir, saan mga pwedeng mga hotline na pwedeng tumawag ang ating mga kababayan just in case na may na-monitor sila na kakaiba ang kilos o medyo nadidelikaduhan sila? Ano po mga numero ng hotline na pwedeng ibigay sa ating mga kaibigan, sa ating mga kababayan? Yes, opo. Meron po kaming programa na i-text mo kay Chief. Ito po, pwede po sila mag-text sa 0917-847-5757. O kaya pwede rin sila mag-text sa numerong 2920. Lahat po yan. 2920. 20. Meron ka na? Lahat po lang telcos yan. Pwede. Smart, Globe, at iba pa. Then pwede rin pa po tayo mag-text o tumawag. Pwede po tayong tumawag dito sa emergency number po natin na 117. 117, ayan. Yan yung pinaka-hotline talaga, oo. Tsaka yung 2920. Ano, sir? Yan po, texting lang po yan. Texting. Ayan. So, Chinoy, may gusto ko pa bang balikan? Sana, Sir Bo, once day, sana, maybe, for future, sana, punta kayo sa TV program namin kung... Yes, opo, sige po. Marahil pag medyo maluwag-luwag po. And siyempre, of course, would like to thanks PNP sa pagbabantay na ito talaga. Alam nating mahirap talaga ang sitwasyon ng ating mga kapulisan sa panahon na ito. Ang daming babantayan, di ba? So, napaka-very busy din nila at wala silang bakasyon talaga itong holidays na ito. And thank you very much, sir, sa inyong pagpapaunlak sa amin sa interview na ito. Ano, sir? Yes, opo. Wala pong anuman. Again, nagpapasalamat din ako sa pagkakataon na binigay ninyo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Thank you, sir. Magandang hapon din po sa inyo lahat. And hopefully, sana sa mga susunod na panahon maging guest naman natin siya dito para mas mahaba yung usapan. Okay. Thank you. Ayan. Break muna tayo. So, with that, isa munang paalala mula sa ating himpilan. Bilib kami sa'yo. Sa tuloy-tuloy mong hulog sa SSS, protektado ka at yung pamilya. Mag-member na. Swak sa ating pangalan, may balitang puno ng pag-ibig. Ngayon, kahit arawan ng kita, pwedeng magkabahay. Dahil interes na affordable loan, pinakamababa na. 4.5% na lang. Hulog buwan-buwan, kayang-kaya. Kailangan ng mas malaking bahay? Sige, lipat na! Sa regular housing loan naman, binaba ng 40%. Milyon-milyong buhay na ang aming napaganda. Dapat kayo naman. Sa pag-ibig, ang pinaghirapan may katuparan. Okay. Pipe. Dire-diretso tayo pa rin sa ating programa. Okay, masarte tayo, nakita mo. Yan. Di ba yan ang pinaka-importante dahil conforme sa season bukas, holiday na, di ba? Paalala pa rin Tsaka natin. bagyo. Paalala pa rin natin sa ating mga kababayan, Kaya, doon sa mga aalis, Chinoy, ay dapat mag-ingat talaga. Huwag na kayo mag-text, magpayabang sa internet o punta ka sa Hong Kong. Huwag ninyo sasabihin ko nasaan kayo nagpunta. Ilan kayo pupunta. Kasi alam niyo po, ang social media ay maganda sana kung maganda rin yung intensyon ng gagawa. Pero ang isang problema dyan, hindi po ganun yung minsan naka-observation kilos ang bahay ninyo kung ilang tao, at syempre kung gagamit din kayo ng sasakyan, sabi nga dapat ay siguraduhin natin nasa kondisyon nasa magandang kondisyon ang sasakyan. And of course, dapat meron kang
pera din. Alam mo ba bakit? Alawat Minsan na ang kasi hirap rin. pag sakto lang yung pera mo di ba? Pag Kung may nasira. mangyari, may emergency man, hala na, sira na ang buhay mo sa Mekaniko, pag-travel. mahalang pyesa. Oo. So, dapat ay mag-ayos-ayos Pero tayo para dyan. sa akin, mag-commute na lang. Wala kang Mag-commute. pasakit ulo Kasi, totoo, madali anytime maggamit natin. Pero pag commute, wala na tayong pakialam kaya nasira siya Hilap pa sa parking. Oo. At syempre, napag-usapan pa rin natin, ang PNP rin, pinaghahandaan din nila itong Ang dami darating na bagyo. pinakanta. Ngayon, may dagdag ngayon, bagyo. Oo, yun yung isa. So, tingnan natin kung maratawagan natin direkta ang Weather Bureau. Oo. Okay. So, sa pamamagitan yan, nasa linya na natin. Ha? Chris Perez, yan ang ating suki. Suki talaga natin si Chris Perez. Chris. Hello, Mr. Chris Perez. Hello, Chris. Hello. Hello? Oo. Chris, So, Chris, magandang hapon sa'yo. Magandang hapon din po sa kanila. Okay. So, Chris, ano ba ang balita natin ngayon dito sa bagyong parating sa Pilipinas? Sa ngayon po, yung typhoon na may international name na Maisak ay nasa labas pa rin ng ating air responsibility. At kaninang umaga, ito ay tinatayang nasa layong 1,280 kilometers east ng Giwan Eastern Samar. Inaasahan natin ito na posibleng pumasok ng area of responsibility mamayang gabi or bukas ng umaga. At posible po tayong magkaroon ng warning signal sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Possibly by tomorrow afternoon onwards. Posible rin maka-apekto ito sa weather ng nakararaming bahagi ng Luzon, including Metro Manila this coming weekend. Wala. So, ibig sabihin, Biyernes Santo, mayroong tayong bagyo. Yun nga po, yung pagpasok sa area of responsibility simula mamayang gabi hanggang bukas. At yung pagtama sa kalupaan ay posible magsimula po ng Sabado ng hapon onward. Pero bago pa man tumama sa lupa, sigurado pong maapektuhan na yung lagay ng ating panahon. Yan. So, ibig sabihin niya, tatamaan din ang Manila. Ang Maynila. Posible pong mahagip. Yung pinaka-sentro kasi, inaasahan natin, ang posibleng tatawirin na itong bandang northern and central Luzon area. Pero dahil sa lawak ng bagyo, kahit po nasa may bandang central Luzon yung sentro, sigurado po, apektado ang weather ng Metro Manila. Yan. So, iba yung pag-iingat. Dapat Ingat lang. Tama po, at continuous monitoring ang kailangan natin pag ganitong lalong-lalo nang may mga activities out of town na ating mga nakararaming kababayan. Yan. So, pag pumasok siya rito sa Pilipinas, gaano nakalakas ito, Chris? Sa ngayon po, nasa typhoon category pa rin, no? Bagamat posibleng humina ay regardless of strength. Maging typhoon ba, tropical storm, kailangan maganda po tayo. Oo. So, mabagal yung pasok niya, no? Mabagal yung ikot niya papunta sa Pilipinas. Ganun ba yun? Opo, at kaya nga po, pinapayo natin mga babae natin na mag-monitor para po updated sila sa posisyon at makapaghanda rin po just in case na posibleng tumama sa lugar nila. Itong pinakang sentro ng bagyo. Okay, Sir Chris. Kasi may tinatanong sila dito, pag daw ba mabagal ang kilos ng bagyo, ibig sabihin kumuha pa siya ng tubig, kung nasa karagatan Hindi siya, naman po. May mga cases na may mga iba't ibang environmental factors na didikta kapag kilos ng bagyo, either mabilis or mabagal. Pero, gaya nga po na sinabi ko, mabilis mabagal, humina or lumakas, kailangan handa tayo. Ang una natin consider, hindi po yung paghina, paglakas o pagkuha ng tubig. Bagyo po itong tatama sa lupa natin, kailangan handa tayo. Yun. So, thank you very much sa'yo, Chris, at sana ay parati ka Thank you namin very much, Chris. Okay. Maraming salamat din po. Magandang hapon. Ayan. Okay. So, Sabado de Gloria, mayroong inaasahang mararamdaman talaga natin yung bagyo. Hindi bali umulan basta huwag lang malakas. Oo, okay lang kasi para mainit, kasi mainit ang panahon, Okay. Pero yun nga, ibig sabihin, malaki Malaki yung niya, yung kung makikita mo. Yung area, Oo, pakita mo nga kung gaano kalaki alin. Titingnan natin mamaya. 350 pages na. Yung makikita mo yung mata kasi niya sa, kunyari, parating siya ngayon, makikita mo Sobrang laki. Tingnan natin mamaya sa ating tinatawag natin na sa radar natin dito sa ating studio. Tingnan natin maya-maya lang na kote, yan si Allen, Yun. So, sabi nga ni Chris ng Pag-asa,
ay dapat Biyernes. mag-ingat tayo. Kaya maliit siya, kaya malaki. Dapat nag-iingat pa rin tayo. Tama nga naman. Huwag lang malakas hangin. Oo. Naka-bless konti. Oo, dapat may ano din, may, alam mo yon yung pag-iingat, ika nga, Okay, sabi nga okay. nila. Yan. Sige, habang hinahanap mo, Allen, tayo muna ay dumako dito sa ating... Teka, kaya batiin natin ang anniversary na Mercy Madaloso. Siya ang presidente namin sa CCW. Last every 20 nakaroon sila ng anniversary. Happy anniversary. Si Pangilan? Mercy Madaloso, 25 o 30, kalimutan ko na, matindi na ako eh. Happy ha. Happy anniversary kay Mercy Madaloso at si Atty. Marbar Villegas at si Alex Sonyo. Happy anniversary. Kamusta sila? Okay naman, kasi pumunta tayo pero saklit lang, umalis na din ako dahil may inasa. Kamusta, magaling na ba si Bishop? Okay naman. Okay. Yan. Happy anniversary. At magpaprograma pa sila dun sa ano. Oo. Yan. At hopefully magaling na yung mama na isa. No? Yan. Okay. Allen, balita mo na. Ayan. Ayan, nakita mo yung laki, di ba? Ring niya, laki, no? Yung laki nung ikot, yung bilog Basta niya. pag 200, malakas na talaga hangin eh. Oo, ayan, Diba? Papasok pa lang yan. Papasok pa lamang yan sa ating Philippine Area of Responsibility. Sa PAR natin, ayan, kung makita po nyo sa ating screen, ayan, diba, nakita mo. Yung Grabe sabi daw, mabagal. daw ang Isabela. Tsaka Central Luzon. Sana Sabi nga na, sana. Eto. Tingnan niyo, patuloy ang paglakas ng Typhoon Maisak tama. na may international. Ito yung international name niya, Maisak. Na nagbabantang pumasok sa ating bayan ngayong Holy Week. Kahapon ng alas 10 ng umaga, namataan ng pag-asa ang sentro ng bagyo sa layong 1,820 kilometro silangan ng Northern Mindanao. Taglay ang lakas na hangin na umaabot sa 175 kph na malapit sa gitna at may pabugso na umaabot sa 210 kilowatts per hour. Wow. Di ba? Malakas. Mula 175 hanggang 210. Ang galing timing kung kailan may Holy Week. Yan, kumikilos ito pa kanluran sa hilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. At kung hindi magbabago ang direksyon ay papasok ito sa karagatan sakop ng Pilipinas ngayong Miyerkules. Dapat ngayon. Pero mukhang bumagal siya kaya bukas natin ito mararamdaman. Sana mahinala, huwag naman. Oo. Siya may awan Diyos, di ba? Hindi, for the first time, summer season, may malakas bagyo. Ngayon lang ako nakaranas dyan. History. Sinasabi nga climate change kasi, di ba? Kumikilos ito pa kanluran, hilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Kung hindi magbabago ang direksyon, ay papasok ito sa karagatan sakop ng Pilipinas ngayong Miyerkules. Pero nagbago nga ito. At pag pumasok sa loob natin, ang pangalan ni Maisak ay magiging Chedeng. Yan. Pangalan si Chedeng. So, Sabado de Gloria, inaasahang mararamdaman ang bagyo sa Pilipinas. Kawawa mga gusto ba kasi madating din. Nako. Kaya alanganin na mga tao ngayon bakasyon o bagyo pipiliin mo. At sabi rito, maglalandfall sa Luzon pagsapit ng Lunes. Yun yung mga gano'n, di ba? Lunes parang pasok ka na. Linggo, dati nga ng mga tao. Ang over pa. Correct. Yan yung mga sinasabi natin. Pero sabi nga ng Pag-asa, nagbabago-bago kada minuto yan. Diba? Hindi naman, So, hopefully, magdasal tayo. At sana, pinaka-power. At sana, lumihis ng kaunti. Kawawa ang mga Pilipino. Yan. Sana lumihis siya para maging happy families. Easter. Mga Happy Easter. Nagbabakasyon. Easter ang kanyang araw. Yan. So, tuloy-tuloy pa rin sa ating programa ngayong araw na ito. Medyo abangan natin at hindi ko masinabing abangan. Kung hindi, dapat abangan natin at kailangan maging... Ang topic natin, puro mga bagyo, Holy Week, yung mga masapano, itapon natin. Saka naman na yan. Sige. Yung mga magagandang topic for Holy Week. Sa tao, ang ugali ang mga Pilipino this coming Holy Week,
Yung mga Yan, maganda. magtika pa rin sa mga kasalanan. Medyo, kwento natin. alam Yan naman ang natin. dapat. Uy, may mali ka. Hindi mo na introduction program natin eh. At syempre sabi nga ay pwede kayong mag-nood sa atin sa www.ustream.tv/channel/kakampi online. Yan. At para sa ating blogspot, kakampi/news.blogspot.com. At ito yung ating website, kakampi.wix.com/kakampi. Yan. At ang mga number natin, Shinoy. 553-8656-788-3607. Kung meron silang anong opinion o nakakabuti ang plano nila o suggestion, pwede sila tumawag dito. Diba? Yan, sa ating numero, mga numero 788-3607. Yung babatiin, pwede na rin, di ba? Open, ha? Yan, sa ating 553-8656. Yan. At tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating mga balita sa araw na ito. May isang good news tayo. Yan. Pakinggan natin. 50,000. Ayan, 50,000 pesos per, kada buwan sa government doctors. Ay, hindi pala 50. Wala pala. Mababa rin pala sweldo ng mga government doctors. Hindi, gagawin pa lang. Paano kala pa lang ito? Kasi tama rin. Kaya pala nag-aalis na ng ating mga doktor. Kasi mga doktor natin, alisan na sa'yo. Tapos may tax pa yan, ano? Isinulong sa Senado na maitaas sa salary grade level 24 o halos supposed to be, no? 50,000. Pwede na. Ang minimum na sahod ng mga doktor ng gobyerno. Kasi mapapansin mo, mga government hospital tayo, mga doktor, unprofessional eh. Puro hindi gano'ng magaling eh. Yan. Sa Senate Bill 2689 ni Senadora Grace Po, sinabi nito na panahon na para itaas ang minimum salary grade level ng mga public doctors. Diba? Upang mas maingayo ang mga medical professionals na magtrabaho sa ospital ng gobyerno. Kaya ang bansa. Di ba? Ang doktor natin kulang na kulang eh. Minsan kasi, nagtatayo sila ng mga, kanila na lang ng mga clinics, di ba? Yun. Sa halip sa area. At sa halip ng mga ibang bansa ay mag-stay na lang sila sa mga government hospitals. Alam mo sa ibang mga bansa, pag nasa gobyerno ka, ay ano ka na? Para may interesado sila. Hindi, sa ibang mga bansa, Chinoy. Kapag ikaw ay pumasok sa gobyerno, parang stable ka na. Tama na. Dito naman sa atin sa Pilipinas, parang hindi ka stable pag nandun ka. Imbis ginokombis, pinapataboy. Ayan, ayon sa ILO, ito yung International Labor Organization, ang mga health professionals sa Pilipinas ay umaalis ng bansa dahil sa colonial mentality, at economic needs. Yan, economic needs yan. Career development at mas maayos na standard of living sa ibang bansa. Ano masabi mo ngayon dyan? Para sa akin, pabor sa mga depressed area, mga mahirap. Lalo na sa probinsya, konti ang doktor eh. Kaya nga, dapat taasan talaga yung sweldo. Para convince natin na hindi sila umalis sa ibang bansa. Kasi ang doktor, mahal ang bayad ang kanilang professional, mga abang ngayon ay 600 lang. Pangbawi naman yan. Diba? Dapat kasi, ito kahit mga teachers kaya, ay ang baba ng sweldo, di ba? Maganda na ngayon teacher sa government, private, pababa. At tayo naman sa Alliance of Health Workers, yan, nakapartner natin to. Ang pangunahing dahilan ng doctor migration ay ang mababang sahod. At hindi makataong working condition. Diba? So, ang Pilipinas at ang India, yan, ang India, ang dalawang malaking providers ng foreign health workers. So, ang India, magagaling din mga doctors yan. Ang Pilipinas, sila yung mga pangunahing nagbibigay ng health workers sa ibang mga bansa. Tama yun. So, sa Saudi, mga skilled worker eh. Hindi, sabihin yung mga doctors ang sinasabi niya dito. Ang Pilipinas din ang sinasabing #1 exporter ng mga nurses at #2 exporter ng doktor sa buong mundo. Yun, problema yan. Marami tayo nursing. Sa kabila nito, 7 sa bawat 10 Pilipino ang namamatay nang hindi natitignan ng mga health professionals. 10. Diba? 10 sa Pilipino ang namamatay
nang hindi man lang natitingnan ng doktor. Oo. Diba? Lalo mga depressed area, mga probinsya. Lalo doon. Ay, mag-ano na lang sila doon sa mga herbalaryo. Diba? Hindi, teka sige. kwentuhan na tayo. Oh, sige. Naniniwala ka ba mga Sa mga albularyo? Nakulam ka. Medyo hindi. Ako hindi ko naniniwala. Naniniwala lang ako sa usog. Pero yung mga ganyan sakit, kesyo nakulam ka, tapos, latigo. Ay, hindi naman yun. May sakit pa yung latigo. First time. Pero alam mo, hindi natin masisisi yung iba, lalo sa mga kanayunan, na maniwala sa mga ganitong klase. Kulam-kulam na. Dahil sa talagang wala ka namang ibabayad. Pero mga tao, lupa, mga ganyan. Di ba? So, hopefully, pag nataasan ang sweldo ng mga doktor natin, ay hindi na sila alis. Alam mo ba, Chinoy, na itong mga doktor natin, nag-doktor yan for how many years, di ba? Ang isang problema dito ay sila naman ay nag-nurse pa muna ulit. Di ba? Bago makaalis bilang nagiging nurse sila. At least sikat ang mga hospital natin sa government. Yan, meron sa Jose Reyes, magagaling mga doktor. Magagaling naman yung mga doktor natin. Wala naman ako sinasabing hindi magagaling. At least parang, di ba, sa lahat mga private, merong specialist specialist sa utak, specialist sa at least meron na sa government. Talaga naman, mahusay naman ang mga doktor natin sa government. Kaya lang, tasan natin sila doon. Supportan natin. Yan. Hindi sila gusto pumunta sa ibang bansa. At ayon pa rin sa ating mga balita, ang mga resident doctors sa gobyerno ay tumatanggap lamang, tingnan mo, makinggan ka mabuti, ng minimum na 26,259 kada buwan. Magkano yun? 26,000. Diba? Samantalang ang mga nasa pribado naman ay tumatanggap sila ng 20,135 pesos. Yan. Ang mga resident doctors di umano ay kinakailangan magtrabaho ng average na 110 hours isang linggo, na mas mahaba kaysa itinakda ng labor code. Samantalang ang mga municipal health officers ay on call sa loob ng 24 hours at hindi nabibigyan ng overtime pay. Diba? Sakripisyo talaga. At kung ikaw mahirap, katulad ng may isang graduate, pedicab driver ang tatay niya. Nagkapagtapos siya ng doktor. Wow. Diba? And I would like to congratulate that family, diba? Pero ang tanong natin doon, siyempre, kailangan kumita naman itong doktor ngayon para mabayaran niya lahat ang kanyang mga mabigyan niya naman ng magandang buhay itong kanyang tatay. Tama. Baka naman doktor na siya, ano pa rin siya, pedicab driver pa rin. Diba? And natutuwa tayo sa mga ganong klase. Diba? Talk about na pedicab driver, swerte, nanalo ng loto. Meron nanalo ng loto. Pedicab. Very good. Anjes na alam Diba? Yan. At siyempre, tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating programa. Ayan, Pinoy patay sa Libya bombing. Diba? Ito po, kinumpirma naman ng Department of Foreign Affairs na isang Pinoy ang nasawi sa pambobomba sa Libya noong March 29. Kailan lang to, no? 30. Ano tayo ngayon? 29, linggo. April 1? 31 tayo ngayon? 1 na, diba? April 1. So, ayon kay DFA spokesperson Charles Jose, iniulat ng Embahada ng Pilipinas sa Tripoli ang pagkasawi ng Pinoy na hindi tinukoy ang pangalan. Hindi mo sinabihan ang pangalan. Busog dito, muling nagbabala ang kahapon po ito ang DFA at Embahada sa may mahigit na 4,000 Pinoy ang naiiwan pa sa Libya. Ang dami pa rin. Parang araw-araw mga kaibigan at kakampi ko ay lumalala yung sitwasyon dyan sa Libya. Nasawi ang Pinoy sa rocket explosion sa Zawiya, habang malubhang nasugatan ng 3 pang Pinoy, 1 African at 4 na Libyans. Right now, because of the worsening situation there, we are intensifying our campaign to encourage our OFW to leave Libya and come back to the Philippines. Yan ang banggit ni Ambassador ang spokesperson
ng DFA na walang iba kundi si Charles Jose. Wow. Himuki na po ang lahat ng ating mga kababayan. Kung naririnig nyo ako, lalo-lalo na sa kung nag-internet po kayo, ang sabi sa atin ng DFA, umuwi na lang kayo muna ng Pilipinas. Tama. Di ba? Tama. Yan. May problema naman ngayon, Chinoy. Yeah. Kasi kailangan, pagbalik mo dito may trabaho ka dapat. Oo nga, tama. Ang problema natin ay medyo mahirap maghanap ng trabaho sa Pilipinas. Oo. Kasi mostly mga malalaking negosyante gusto yung mga RTW gawin sa ibang bansa dahil because of the high electric, high of the cost of labor production. Tuloy yan. At siyempre, responsable sa sunog, kakasuhan. At kahapon, mga kaibigan, Araw-araw, may sunog na bago matapos ang Marso, dahil ang March ay buwan ng fire. Oo, buwan ng pagpapaalala sa inyo na dapat iwasan sunog. Alam mo, sa totoo, hindi naman lahat ng sunog minsan sa totoo mga depressed area, mahilig ng mga jumper. Jumper, oo. Pag na-overload, sasabok. Hindi ba yan yung mga pinapaalis nila? Paggabi, nilagay nila sa poste. Tanong sa'yo, hindi ba yan yung mga gustong alisin ng gobyerno? Hindi na, pero dapat isipin nila. Totoo, nakanakaw kuryente. Patay ka naman, pag nasunog, wala ka natira. Isipin nila yung ganyan. Saka minsan, mga tao, pag alis, dapat tignan anong switch naka-off. Minsan nakasaksak ng electric fan o overcharge mga cellphone nila. Yan ang umpisa mga yung mga gas leak. Hindi, yung mga gas leak, minsan mga shell nila, yung hose may butas, hindi napansin. Wag kalimutan. Once a year, pa-check up mo mga sa electrician, mga electric wiring, baka kinagat ng daga, hindi pa Yan ang pwede natin iwasan. Nagbabala ang kagawaran ng Bureau of Fire Protection sa publiko na sasampahan nila nila ng kasong kapabayaan ang sino mang mapapatunayang nagiging sanhi kung bakit nagkasunog sa kanilang lugar. Tama yun. Tama. Minsan, pinapainit yung gas, iniwan. Anong gas? Yung mantika? Yung mantika. Papainit, mga tubig. Hindi na, gasera. Diba? Ayon sa BFP, nakaalarma na ang sunog sa bansa na umabot sa 4,682 na insidente. Marami, mula March 30, 2015. Yan. Mas Kahit pa mas mababa kumpara nung nakarang taon, dahil nung nakarang taon pala umabot ang humigit kumulang nasa 5,000 o mahigit 5,000. Nakatawad pa tayo. Nakatawad pa tayo ng kaunti. Diba? Sinabi rin ni BFP Director Ariel Barayuga sa kabila ng kanilang pagpuprosiging turuan ng publiko kung paano mapipigilan ng sunog, patuloy itong nadadagdagan kada araw na nagiging sanhi ng paggawa ng buhay at ari-arian. Tama yun. So, ingat-ingat tayo. Yan, di ba? Anya, sa ilalim ng sasabing batas, sino mang magpapatunay na nagkasala ng korte o mapapatunay ang nagkasala ng korte ay maharap sa pagkakabilanggo ng 6 na buwan hanggang 6 na taon. Depende sa sirkumstansya at bigat ng pagkakasala. Tama. So, ayan pag napatunayan po kayong sa inyo nang galing ang sunog at kayo ay responsable doon sa nangyari, meron palang kaukulang parusa. 6 na buwan. Tama din kasi minsan mga careless, paklabas, hindi pinapatay electric fan, mga plancha, mga saksakan, ganyan. Ayan, tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating programa. Alam mo ba yung Tekken character? Alam mo yan? Hindi, kasi matanda. Tekken character ay pinangalan kay Josie Rizal. Yan. Josie Rizal, sino ba to? Abay, umalma ang NCCA. Yan. Tingnan natin Nadismaya ang mga opisyal ng National Council for Culture and the Arts o NCCA matapos ipangalan ang isang Tekken 7. Tama ba ko? Tekken Character na si Josie Rizal na pambansang bayani na si Jose Rizal. Josie, dapat Jose Rizal. Ginawa niyang Josie. Josie, tama ba ko? Binago.
Ayon sa NCCA, kailangan na maitama ang imahe ng national hero. Okay. Yan. Tama. Mahirap namang mapigilan ng ibang bansa na gumawa ng ganitong karakter kasi ang Pilipinas. Sikat na sikat sa mundo. Ni Dr. Leodonido Caniete. Sikat daw kasi tayo kaya ginagawa ng ibang bansa. Saan galing yun dyan? Sa Japan? Japan ang gumawa, ano? Ang galing, Ito yung ginagamit naman sa mga games. Yun, mga games yun. Ang tawag sa game na yun? Yun, fighting game sa computer. At ngayon meron na ang Pilipinas, si Josie Rizal. Di ba? Yan. Ang Josie Rizal na Tekken character ang unang Pilipinas sa Tekken series na nagpapakita ng galing ng mga Pilipinong martial arts kapag kabila ng eskrima at kickboxing ayo kay Bandai Namco Games. Kazushiro Harada. Siya yung gumawa noon. Yan. So, sikat pala tayo sa ibang bansa, kaya ginawa ng ganon. So, tuloy-tuloy pa rin tayo. Ano naman masasabi mo ngayon? Ano ba? Ay, tatanungin kita. Kasi pinag-usapan natin mahal na araw kanina, di ba? Ang mga Chinese community ba ay nakikiisa rin dito sa ginagawang paggunita sa poong Jesus? Meron din kasi yung iba mga nagsisimba at yung iba naman parang banding. Once a year lang naman sa kasi walang paso. Mga iba-ibang lugar. This time sana yung bagyo huwag na tumama sa Pilipinas para magandang bakasyon. Namamasko. Sabihin parang nagsisimba-simba din. Meron din mga protest. Banding. Banding. With the community. Mostly mas importante mga family together, ganyan. So saan kayo nagpupunta? Wala naman, basta sa loob lang ng bahay. Sama sa bahay. Ganyan. Mas maganda, family day, di ba? Okay, tapos na ang program natin. Hindi pa. So, walang paalala mula sa ating himpilan. Okay. Bilib kami sa'yo. Sa tuloy-tuloy mong hulog sa SSS, protektado ka at yung pamilya. Mag-member na. Swak sa ating pangalan, may balitang puno ng pag-ibig. Ngayon, kahit arawan ng kita, pwedeng magkabahay. Dahil interes na affordable loan, pinakamababa na. 4.5% na lang. Hulog buwan-buwan, kayang-kaya. Kailangan ng mas malaking bahay? Sige, lipat na! Sa regular housing loan naman, binaba ng 40%. Milyon-milyong buhay na ang aming napaganda. Dapat kayo naman. Sa pag-ibig, ang pinaghirapan may katuparan. Eto na, kalusugang pangkalahatan. Binibigyang halaga nito ang pagkakaroon ng PhilHealth Card ng bawat Pilipino. Kapag may PhilHealth Card, tiyak na makakatanggap ka ng maayos na serbisyong pangkalusugan. Di na problema ang pagpapagamot sa ospital. At kahit si tatay lang ang miyembro, ang buong pamilya kasama sa benepisyo. Kaya dapat may PhilHealth Card tayong lahat. Mag-enroll na sa pinakamalapit na PhilHealth office. Okay, balik tayo sa ating programa. Yan. Anong balita natin? Sige, bago tayo magbalita, syempre, ato yung mga numero natin, 553-8656 and 788-3607. Yan. At para sa ilang mga balita pa natin, ito, mag-google ito. Siyam na pong katao, biktima ng illegal recruiter. Yan. Ako medyo, abos na siyam na po, 90 katao ang natangayan ng
may 10 milyong halaga ng salapi matapos maloko ng isang recruiting agency na pinangkuha sila na magkatrabaho sa ibang bansa. Kapalit ng pagbibigay ng placement fee sa lungsod Quezon. Ito'y nabatid na karang personal na magreklamo sa Quezon City Police District Criminal Investigation and Detection Unit ang mga biktima sa pangunguna ni Alan Buhat ng Lucena City. Partikular na inireklamo ng mga biktima ang suspect na sina Honey Rose Calipco alias Almi Rose Calipco, Ronald Calipco at Maui Tika at Helen Kantigan na may office address. Ito yung office address nila mga kababayan, Bantay Bayan na matatagpuan sa Ambuklaw Street, Nabucor Village, Tandang Sora, at naniniwala sa Macario Street, kanto ng Rivera. Naninirahan sila sa may Macario Street. Yan. At yun, mag-ingat-ingat tayo sa mga itong klase, ha. Huwag tayong basta-basta o paluloko sa mga recruiter. Yan, ako yun. Pibo, 100 million ang nakulimbat sa mga tao na ito. Oo, ang bilis, ano. Parang nanalo sa loto. Ikaw naman pinapaiksi mo yung karsada mo pag gaganon, di ba? Yun. At siyempre, tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating mga programa natin dito. Alam niyo ba mga kaibigan, itong nakahapon lang iba't ibang sunog ang inabot talaga natin. Sa inyo ba, ano ba, kamusta? Sa kabila ka tira ngayon? J. Abasantos. Ayun, sa Abansantos ka. Kaliktaw natin na mga motorista pupunta sa Baguio City. Balita daw, kahirap pa na ang mga hotel. Sana kung hindi pa kayo punta sa Baguio, isipin ninyo muna, kasi takhirap daw mga hotel tsaka tubig. First come, first serve. Dapat mag-reservation muna bago punta sa Baguio. Yun, sa mga online, no? Sa mga online. Oo, yun, mahirap. Tsaka maraming hukay mga kalit. Tapit natin yung regarding mga tao gusto magbakasyon. Kasi mahirap, bakasyon ka tapos wala ka tulugan. Mahirap nga. Kung masasakyan ka, talagang doon ka lang. Ay, naku mga kababayan ko at kakampi ko, dyan po sa Baguio, napaka-traffic po talaga dyan. Mula Lunes hanggang Linggo. Taxi, pinakamahirap, lalo mga ganyan may okasyon. Oo, naku, napakahirap po dyan pumunta ngayon sa Makahahabol Baguio. na may okasyon eh. Kasi lalong daming tao. At lalo sa panahong ito, papunta dyan. Pero ang Baguio City, bihira sila may bagyo. Kasi mataas siya, oo nga naman. Diba? Pero hindi, kasi yan yung summer capital naman ng Oo nga, at least bihira sila pinatama ng bagyo. Ang pinakamaginaw, alas 6 ng gabi. Nasubukan ko dyan ay maganda ito, January, February, yan. Nung nagpunta nga kami doon, January. Pag mga ganyan, mainit na eh. Mainit ng panahon. Doon malamig pa yun eh, parang 9 degrees Celsius eh. Sobrang lamig talaga, hindi talaga kami nag-aircon sa loob ng mga rooms. Pero yun nga po mga kababayan, ito yung sinasabi ni Chinoy dito, na kung nice po natin yan, dapat nagpaplano tayo. So unang plano natin dapat dyan, ay mag-check muna kayo sa online ng mga ng mga accommodations. Hotel ba yan? Basta't may matitirahan kayo pag dumating kayo dyan. Mahirap yung susugot tayo tapos walang tulugan. At minsan kasi very expensive naman. Alam niyo once time lang pumunta mga turista. Nung kami nagpunta dyan, December. Kasama ko yung mga bata, yung maliliit. So, buti ka mo, may nakuha pa kami na bahay. Pero, mga kaibigan, mahal na. Mahal. Kasi nga, sa dami ng gustong umano, 6,000. ay ganong klase. Kaya, kung ako sa inyo, mag-online muna, di ba? Mag-online, mag-search kayo kung saan mga pwedeng lugar. Yan. At ang isa pang ano natin doon, kung may sasakyan ka, dahil sa sobrang hindi mo alam yung lugar. Oo nga. Baka mamaya hindi mo alam. May guy. Dapat may... Pero ang nagustuhan ko yung mga taxi driver, ultimo piso sila. Nagsasoli sila, alam mo pala. Kung ako sa inyo, makinig ka, Chinoy. Kung ako sa inyo, kayo mismo, yung sasakyan ko, iiwan ko doon sa accommodation mas maganda mag-commute at sasakay na lang ako sa bus ng taxi. Hindi, nandun ko na sa loob. Hindi natin kabisado doon sa
hindi Baguio. ninyo kabisado. Yan. Tama. Kasi ang taxi, sabihin mo lang ang lugar, alam na nila kung saan dadalhin. Kahit tanong mo mga restaurant, alam nila saan. Puro mga Pilipino kumakain doon. Mura At saka pa. alam mo, yung hindi ka lulukuhin ng mga taxi driver dyan. Oo, tama. Hindi. Taga yan, mababait. Oo. Parang mapunta ka nakagagaling mo lang ba? Pang third time na, nakakasa. Ah. Pero kailangan timing mo. Pero iba ngayon, ha? January, February, maganda. Pero mga ganyan, may init. Ayan, sige, tuloy-tuloy pa rin tayo. Ano ba mga paalala mo bago tayo magtapos? Bago sila umalis sa kanilang bahay, check up nila mga saksakan. Saka, huwag mo na ipaalam na wala tao. Kayo lang nakakaalam. Oo, wag natin. Ikwento mo pa sa 10 bahay, wala tao. Huwag natin gamitin. Bahay mo, puro matitino. Huwag natin gamitin ang social media para sabihin natin, dito kami sa lugar na ito. Punta ko sa hang-hang. Balik ako, pagdating niya, wala na laman. Yun. So, mahirap kasi po, mga kasama ko, na ilalagay mo, ipapost mo rin kung nasaan ka. Kasi malalaman niya. Ginagamit po ngayon sa social media. Yan ang paalala ng ating PNP chief. Yan, paalala rin. At kahit ako, natatandaan ko, nung may ilang mga mahihilig ba na gumamit niyan, kahit saan sila nando doon, minsan mahirap din. Tama. Yan. Okay. So, magpaalam na tayo. Teka, bago lang magpaalam, magpasalamat tayo ang ating PIO Public Information Office, si Gina Generoso Servo. Binigay niya ating yung pakataon na ating program na ma-interview. Okay? Malaking bagay yung PIO Public Information Office. Thank you very much. Okay? At syempre, si Chinoy ay nandito para sa ating public service. Okay, Chinoy Public Service. Para makapahinga na tayo. At ako mo, mula sa inyo. Public Service. Thank you very much. Especially to Faye Nicodemos. Malaking natulong niya ang programa Chinoy Public Service. Maraming salamat ho. At muli po, ito yung Ligod Faye Nicodemos sabi sa inyo na sana po ay mag-ingat tayo sa lahat ng magdasal na lang tayo na wala ng bagyo. At walang masama. mag-ingat. Kung may bagyo man, hindi natin masabi. Sana meron. Pero mahina lang hangin, mahinang tubig, ganyan lang. Okay? Lumihis. At muli po, papaalam po ako sa inyo para sa susunod nating programa, ang Anike Ed? Wow, Action Balita. Okay. Thank you. 你有多深，我爱你有几分？我的情不移，我的爱不变，月亮代表我的心，轻轻的一个吻，已经打动我的心，深深的一段情，叫我思念到如今。你问我爱你有多深，我爱你有几分？你去想一想，你去看一看，月亮代表我的心。已经打动我的心，深深的一段情，叫我思念到如今。你问我爱你有
多深，我爱你有几分？你去想一想，你去看一看，月亮代表我的心。你去想一想，你去看一看，月亮代表我的心。